Si Yahweh ay nagahari, mga tao'y nanginginig. Sa trono niya'y nakaupo na kerubin ang kalapit. Samantalang nasa trono, nanginginig ang daigdig. Dakila ang Panginoon, sa Sion siya ay dakila. Si Yahweh ay nagahari sa lahat ng mga bansa. Bawat isa'y magpupuri sa dakila niyang ngalan. Banal siya at pupurihin ang pangalan niyang banal. Ayan. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Ayan. Sino po dito yung excited? Patingin nga po ng mga itsurang excited. Amen. Ayan, kasi isang araw na lang, actually hours na lang po inihintay natin. Pasko na. Kaya sige nga po tayo po lahat ay tumayo. Sabi po dun sa Isaiah, ang ating Panginoon tatawaging Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. Naniniwala po tayo na sa buong taon, kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya marapat lamang po na ibalik natin yung papurit pasasalamat sa Diyos na buhay. Hallelujah! Palakpakan po ating Panginoon. Kasama ko ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang Diyos sa buhay, nakasama natin. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, ako'y iniiwan, ipababayaan. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ako'y iniiwan, ipababayaan man. Isa pa, kasama natin. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, ako'y iniiwan, ipababayaan. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, ako'y iniiwan, ipababayaan man. Ang Diyos sa buhay ko. Ang Diyos sa buhay ko'y sapat, di nagkukulang. Kahit kailan, lagi na lang siyang nariyan. Tunay ang Diyos sa buhay ko'y tapat. Kasama ko ang Diyos, tayo po ay magbatian, magkamayan, magbatian ng Merry Christmas. Hallelujah! Napakabuti po ng Panginoon. Patuloy natin siyang awitan. Kasama ko ang Diyos. Hallelujah! Iwan, ipababaya. Kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Ako'y iiwan, ipababayaan. Kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Ako'y iiwan, ipababayaan. Hallelujah! Ang Diyos sa buhay natin. Ang Diyos sa buhay ko'y sapat, di nagkukulang. Kahit kailan, lagi na lang siyang nariyan. Tunay ang Diyos sa buhay ko'y sapat. Let's declare, kasama natin ang Panginoon. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos. Ako'y iniiwan, ipababayaan. Kasama ko ang Diyos, hallelujah. Kasama ko ang Diyos, ako'y iniiwan, ipababayaan. Patuloy natin i-claim na ang Diyos ay ang Diyos sa buhay ko'y sapat, di nagkukulang. Kahit kailan, lagi na lang siyang nariyan. Tunay ang Diyos sa buhay ko'y tapat. For the last time, kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, ako'y iniiwan. Yes, oh God, di mo kami pinapabayaan. Kasama ko ang Diyos, ako'y iniiwan, ipababayaan. Patuloy tayong pumuri, magpuri sa kataas-taas ng Diyos. Kataas-taas ang Diyos. Hallelujah, sige po. Itaas sa atin ang ating mga kamay. Hallelujah. Kataas-taas ang Diyos. Kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at
araw na ng Pasko, patuloy tayong lumapit, magpuri, sambahin yung ating Diyos na buhay. Hallelujah. Come all ye faithful. Tapat nga Yo'y humayo sa Bethlehem na bayan. Lapit at masdan. Lapit at masdan, Haring bagong silang, atin siyang lapitan, handugan at igala, siya'y sambahing hari ng tanan. O come all ye faithful. Oh, come all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem and behold me. Come and behold me, for the King of Kings. Come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all ye citizens of heaven. Oh, glory to God. Glory to God. Glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ. Let the people alone sing this song. Oh, come, let us. Oh, come, let us adore Him. Lord, we adore you. We praise you, Father God. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Tunay nga, Panginoon, na wala kaming ibang pupurihin, sasambahin, Ama, kundi ang tanging pangalan mo. Dahil meron kaming laging reason, Father God, na magpasalamat, magpuri, dakilain ang pangalan mo. Salamat sa napakadakilang handog na ibinigay mo sa amin. Ang iyong natatangi at nag-iisang anak na naging katubusan namin, Panginoon. Kaya marapat lang, O God, na sa bawat araw ng aming mga buhay, Ikaw lang yung maitaas at maibigay ang pinakamataas at nararapat na papuri sa iyo. Sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon, na walang kapantay. Kaya, O God, dumadalangin kami sa oras na to, Panginoon, na kasamahin kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang sa pagsambang ito, O God, walang ibang maitaas, Panginoon, walang ibang mahihayag, Panginoon, kundi yung kadakilaan mo, Father God, dahil napakabuti mo sa amin. Salamat dahil muli mo kami pinagtipon-tipon, muli mo kami pinagsama-sama, upang kami, Panginoon, ay magbalik ng papuri, ng pasasalamat sa iyong dakilang pangalan.
Kaya, O Diyos, pagindapatin mo nga po yung bawat isa. Pakalinisin mo nga po kami, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na wala kaming ibang nais, kundi Ikaw lang yung mabless namin sa umagang ito, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos, wala kami ibang gagawin, kundi ibalik lamang yung papuri, yung pasasalamat sa dakila mong pangalan. Kaya, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang pagsambang ito. Sa iyo namin ibinabalik at tinataas ang mataas na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan mo, Jesus. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng Amen! Amen. Amen! Hallelujah! Para po sa ating pagbasang sagutan, ating pumuksan ang ating mga Biblia sa Aklat ng Awit, Kabanata 77. Dakila't makapangyarihan si Yahweh. Si Yahweh ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman, kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa unahan niya ay apoy, patuloy na nag-aalab, sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa ligdig, kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon na daigdig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahiya sa kanilang paghahambog na mainam. Mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Nagagalak itong Sion, nagagalak ang lahat ng mga lungsod nitong Juda, dahilan sa wastong hatol yaong gawo na parusa. Ikaw, Yahweh, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Ang lahat ng namumuhi sa masamay mahal ng Diyos at siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Sa tapat ang pumumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso maghahari kagalakan tayo po lahat. Ang matuwid ang gawain ay galak ang magsusumpong. Sa maraming kabutihan ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at kay Yahweh ay iukol ang papuring walang man. Tinatawagan po ang mga kababaihan para sa pagsisindi ng kandila. Number 5 ako, no? Tarap. Yung number 1. Ating sindihan ang unang kandila na nagpapaalaala sa atin ng ipinangakong kapayapaan ng Diyos sa mundo. Ating sinindihan na ikalawang kandila na pagpapaalaala sa atin na iwaksi ang kadiliman ng sakit, kahirapan, kawalan ng katarungan at pahihirap na nakapalibot sa amin. Amen. Sindan natin ang kandila, ang pink pandila. Ating sisindihan ikatlong kandila sa pagpaala sa atin ng pagtunay na pagtiyaga at unayan at panunubay, pagbubuhay.
Ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa magitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niya mapahiya si Maria, kaya pinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria pagkat siya'y naglihi sa magitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanang mong Jesus, sapagkat siya ay magliligtas sa kanyang bayan ng kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, maglilihi ang isang dalaga at manganganak na isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel at ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalan niyang Jesus. Aming Diyos, aming hinahangaan ang pagkamatuwid at katapatan ni Jose sa harap ng panghahamak at panghihiya, ay inako ang responsibilidad ng pag-iingat kay Maria at sa kanyang pinagbubuntis at naging tapat sa iyong pagtawag. Panginoon, naway ang liwanag ng kandilang ito ay tanglawan ang landas ng aming mga buhay upang aming tahakin ang landas ng pagkamatuwid, pagtitiwala at katapatan. Amen. Oo nga. Okay na.
Akin pong tinatawagan ang maliliit na mga bata. Kakanta muna. Kakanta muna. Sige po, sila po muna ay maghahandog ng awit para sa Panginoon. Buong mundo'y naghihintay sa ingay ng Pasko. Iba't ibang tunog na ang naririnig ninyo. Sigawan ng mga bata, ano kayang magagawa? Ngunit pakinggan nyo, tunog ng kampana. Ding dong, tunog ng kasiyahan. Ding dong, patungo sa sabsaban. Halina, siya ay hulugan. Ding dong, Pasko ay ipagdiwang. Ding dong, luha at kagalakan. Halina, kami samahan. Ang ingay ng Kapaskuhan, masarap na pakinggan. Hatid ng kapayapaan sa puso ni Numan. Sigawan ng mga bata, ano kaya magagawa? Ngunit pakinggan mo, tunog ng kampana. Ding dong, tunog ng kasiyahan. Ding dong, patungo sa sabsaban. Halina, siya ay hulugan. Ding dong, Pasko ay ipagdiwang. Ding dong, luha at kagalakan. Halina, kami samahan. Ding dong, tunog ng kasiyahan. Ding dong, patungo sa sabsaban. Haling dong, Pasko ay ipagdiwang. Ding dong, luha at kagalakan. Ding dong. Mga bata, tayo lahat ay yumuko at manalangin. Mga bata pa po na nandyan sa upuan, akin po silang tinatawagan upang sila po ay maipanalangin at mailapit sa ating Panginoon. Manalangin tayo mga bata, ipikit natin ang ating mga mata. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming nagpupulit nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataon na ito na ang mga batang naririto ay nailalapit namin sa iyo. Salamat, Panginoon Diyos, sa kanilang mga munting tinig na patuloy nilang inihahandog, Panginoon, sa iyo.
Salamat, Panginoon Diyos, sa kanilang buhay at kalakasan, maging ang kanilang kalusugan. Kaya naman, Panginoon Diyos, pinagkakatiwala po namin, Panginoon, ang kanilang kalusugan, na nawa, Panginoon, sa pabago-bagong panahon, dalangin ko na mas lumakas, Panginoon, ang resistensya ng bawat isa. Dalangin ko, Panginoon Diyos, na habang kasama nila, Panginoon, ang kanilang mga pamilya, sa kanilang mga tahanan, ay patuloy na magbuo, Panginoon, ng mga memories, Panginoon, na kung saan i-cherish nila, Panginoon Diyos, hanggang sa kanilang paglaki. Dalangin ko na bigyan mo sila ng kaunawaan na nagmumula, Panginoon, sa iyo, upang sa mga pagkakataon na hindi namin kayang ipaliwanag ang mga bagay na nangyayari sa daigdig, dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na mangusap sa mga anghel na ito. Kaya naman, Panginoon, i-bless mo, Panginoon, ang mga susunod na henerasyon na ito para sa aming iglesia. Pinagkakatiwala po namin na lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin kayong lahat ng napapagala at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, muli pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa sandaling ito na kami ay nagkatipon sa iyong tahanan. Ang santuaryong ito, aming dakilang Diyos, nalaan sa bawat isa na nangangailangan ng kapahingahan, ng pag-asa at ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, aming dakilang Diyos, sapagkat alam namin na ang mensahe ng kaligtasan ay nahayag sa bawat isa sa amin. O ito'y nahayag sa lahat, at kami ay naririto upang pagtugon at pasasalamat sa kaligtasang ito. Kaya dalangin namin ang patuloy na pagkilos at paggawa mo sa aming mga buhay. Dalangin namin na sa aming pagpupuri, paghahandog at pagpapasalamat sa iyo, patuloy na mabago ang aming kalagayan sa iyong harapan. Dalangin namin na pawiin mo, aming dakilang Diyos, ang lumbay, ang kawalan ng pag-asa, ang kadiliman, ang kasalanan sa aming mga puso. At ito'y mapalitan ng kagalakan na nagmumula sa iyo, ng pag-asa na nagmumula sa iyo, ng isang bagong buhay at kaligtasan ng dahil sa aming dakilang Mesyas na ipinanganak, sinilang sa mundong ito. Maraming salamat, aming dakilang Diyos, sapagkat alam namin na isang bagong pagkakataon ang binibigay mo para sa bawat isa upang kami simula ngayon ay makasunod at makapaglingkod sa iyo. Aming dakilang Diyos, dalangin namin ang kabuuan ng Orion United Methodist Church. Dalangin namin ang aming konseho. Dalangin namin ang lahat ng lay organizations, ang mga komite, ang mga lupo na mayroon ang iglesyang ito. Dalangin namin sila na naglilingkod sa iba't ibang kaparaanan, hindi man ito hayag o hindi man napapansin ng karamihan. Ngunit aming dakilang Diyos, ang lahat ng ito ay mahalaga para sa iyong katawan at para sa iyong kapurihan. Dalangin namin, aming dakilang Diyos, ang patuloy na pagpapala. Sa mga pagkakataon man na kami ay pinanghihinaan ng loob. Sa pagkakataon, aming dakilang Diyos, na nanghihina ang aming pananampalataya at kagalakan. Tulungan mo po na manumbalik ang ligaya ng kaligtasan sa bawat isa, at kami ay makapagpatuloy sa lakbayin o sa takbuhing inihanda mo para sa lahat. Aming dakilang Diyos, dalangin namin ang nurturing, ang outreach, and witness ministries ng aming iglesia. Dalangin namin na sa pamamagitan nito mapatatag ang aming pananampalataya. Gayon din kami ay maging handa
sa paghahayo at pagbabahagi ng mabuting balita na nagmumula sa iyo. Dalangin namin ang mga bata, ang mga kabataan, para sa nalalapit nilang Christmas Institute. Dalangin namin ang pagkilos mo at paggawa mo sa buhay ng mga kabataang ito upang sila o aming dakilang Diyos ay mas makilala ka at mabago sa tulong at biyaya mo. Dalangin namin aming dakilang Diyos, maging ang pagsimula ng isang bagong taon. Ito'y maging bagong simula rin nawa para sa iglesyang ito. At sa bawat isa nagnanais na manumbalik o panumbalikin ang halab ng kanilang paglilingkod at pag-ibig sa iyo, dalangin namin ang pagpapala at paggabay sa kanila. At dalangin namin ang lahat ng aming mga ministeryo upang abutin ang mga aba, ang mga dukha, at lahat ng nangangailangan ng mga biyayang nagmumula sa iyo. Aming dakilang Diyos, gayon din namin dinadalangin ang kabuuan ng United Methodist Connection. Dalangin namin ang aming mga obispo, dalangin namin ang aming mga superintendente, dalangin namin aming dakilang Diyos ang buong United Methodist Church. Sa kabila man ng mga pagsubok na aming kinakaharap, patuloy po kaming bigisin bilang isang iglesia. At kami patuloy na magkaisa sa pagmimisyon, sa paglilingkod sa iyo, at upang patuloy kang matanyag sa pamamagitan ng buhay ng iglesyang ito. Aming dakilang Diyos, gayon din namin dinadalangin sa iyo ang aming bansa, ang aming bayan. Dalangin namin ang pagkilos at paggawa mo sa aming mga pinuno, sa lahat ng elected and appointed officials. Dalangin namin ang mga senador at kongresista, sa mga pulisiya, sa mga batas na kanilang nililikha. Dalangin din namin aming dakilang Diyos ang hudikatura, ang lahat ng mga sangay ng aming gobyerno, at ang lahat ng mga naglilingkod sa iba't ibang kapasidad para sa aming bansa. Dalangin namin ang pagpapala sa kanila. Dalangin namin ang isang puso na nagnanais talagang maglingkod para sa mamamayan. Dalangin namin na mapawi ang pagkamakasarili, mapawi ang lahat ng uri ng korupsyon sa aming bansa, at naniniwala kami na kung kami magsisisi sa aming mga kasalanan ay bubuhos mo ang pagpapala sa bansang ito, aming dakilang Diyos. At dalangin namin ang habag, ang pagpapala mo. Dalangin din namin sila, aming dakilang Diyos, na sa panahon ng Kapaskuhan ay walang tahanang masilungan. Kung paanong isang sabsaban ang nagbukas upang patuloyin ang aming mesyas. Nawa sa maliliit na kaparaanan na kaya namin gawin, na ibuksan namin ang aming mga sarili sa pagtulong sa aming kapwa. Buksan namin, aming dakilang Diyos, ang aming mga sarili sa pag-abot sa lahat ng nangangailangan ng kapayapaan, ng pagpapala, at ng biyayang nagmumula sa iyo. Sapagkat ito yung tunay na diwa ng Kapaskuhan, aming dakilang Diyos. Ikaw ay nagbigay ng iyong anak, ang pinakadakilang regalo na maaari naming tanggapin. Nang sa gayon bilang pagtugon, kami ay patuloy na magbigay para sa iba, at maranasan naming lahat ang biyaya, ang kagalakan, at ang kaligtasan na nagmumula sa iyo. Aming dakilang Diyos, dalangin din namin ang kapayapaan sa buong mundo. Namin ang Ukraine, ang Russia, ang Palestine, ang Israel, at ang lahat ng mga bansa, mga lugar na ngayon ay mayroong alitan at digmaan. Dalangin namin ang pagpapala sa kanila. Kung paanong dumatal ang prinsipe ng kapayapaan, 2,000 taon ang nakakaraan, aming dakilang Diyos, naniniwala kami na patuloy kang dumadatal at darating ng ganap sa aming kalagitnaan upang maranasan namin ang isang ganap na kapayapaan at kaligtasan na nagmumula sa iyo.
Nawa aming dakilang Diyos sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, lahat kami ay makasumpong ng kapayapaang ito. Sa lahat ng nadirimlan, masumpungan nila ang liwanag na nagmumula sa iyo. Sa lahat ng nawawala ng pag-asa, ang pag-asa, bunga ng tasan, o aming dakilang Diyos. Kaya dalangin namin ang pagpapala at ang paggabay sa bawat isa. Muli aming dakilang Diyos, ito po ang aming panalangin sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos, sustong takal, siksig, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Ating pulikumin ang ating mga handog.
Salamat o Diyos sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya. Salamat sa isang pagkakataon upang kami ay makapagpuri sa iyo. At tanggapin mo po ang mga handog na ito aming dakilang Diyos, pagkilala sa iyong kadakilaan at pasasalamat sa iyong kabutihan. At ganun din kami dumadalangin naming dakilang Diyos sa ibalik mo ang pagpapala sa bawat isa at higit sa mga taong higit na nangangailangan ng pagpapala na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Para po sa pagbasa sa banal na kasulatan, matatagpuan po natin ito sa Bagong Tipan, sa Aklat ng Tito, Kabanata 3, talata 4 hanggang 7. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na sa ating tagapagligtas, tayo iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak ng muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Pakinggan natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon sa pagkakasulat ni Lucas. Sa kabanatang 2, mga talatang 1 hanggang 20, ganito ang nasusulat. Nang panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito ay ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria, kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaing ding yaon ay may pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukubo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel, pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, "Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin itong binalita sa atin ng Panginoon." At nagmamadali silang lumakad at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol.
Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa nila at nakita ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Tayong lahat ay pinagpala sa pagbabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita.
Purihin po natin ang Diyos sa mensahe ng papuri, ng gloria dahil isang Mesyas ang dumatal sa ating kalagitnaan. Tunay po na ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Sige, declare natin ang goodness ng Diyos. God is good. And all the time, God is good. Tayo po ay sandaling manalangin. Aming dakilang Diyos, papuri at pasasalamat ang aming pinapaabot sa iyo sa umagang ito na kami ipon sa bisperas ng Kapaskuhan ng kapanganakan mo, aming dakilang Diyos at Mesyas. Dalangin namin na pagpalain mo po kami sa pagsambang ito upang maibukas namin ang aming mga isip, puso at buhay para sa iyong mga salita. At bigyan mo rin kami ng lakas sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang tumugon. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Christmas is about giving, isn't it? Ang Pasko ay tungkol sa pagbibigay ng regalo. At ika nga, the greatest gift that we received as human beings from God is God's only Son, our Lord Jesus Christ. Ito daw yung pinakadakilang handog na natanggap natin, pinakadakilang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. That's why, as a response, dapat nating ipakita sa Diyos yung ating appreciation sa pamamagitan din naman ng pagbibigay. Tama po ba yun? Pinapakita natin yung pasasalamat, appreciation natin sa isang magandang bagay sa pamamagitan ng pagsusukli sa isang bagay na yun. At bilang recipients ng greatest gift of God to humanity, we should also give as God gave. At makikita po natin sa pagbubulay-bulay natin sa ilan po ba, 8 gabing nagdaan, kung paano tumugon ang mga propeta, ang mga anghel, ang mga pastol, at ilang mga tao, kung paano sila ay nagbigay ng puwang sa pagdating ng ating Mesyas, at nakita natin kung ano yung responses na ginawa nila. Isaiah offered this prophecy and vision of endless peace, the destruction of the oppressor's rod, and an end to the tramping boots and bloody garments of this world. Nakita natin yung response ni Prophet Isaiah. Pinahayag niya yung isang vision, isang prophecy, kung paanong darating ang Mesyas upang wakasan yung kasamaan, yung pagsasamantala, at maranasan natin yung paghahari ng Diyos. The angels offered their songs of praise and a message of good news. Ito yung inawit kanina ng koro, no? Gloria in excelsis Deo, papuri sa Diyos sa kaitasan. Ano po, sapagkat dumating yung isang tagapagligtas, ang ating Mesyas. That was the response of the angels. The heavens offered a star, a waypoint, a guiding light. Langit ay nagbigay ng tala upang tumanglaw sa mga pantas sa silangan at masumpungan nila ang Mesyas. The inn offered a closed door. No openness, no receptivity, no welcome, no vacancy. This is a negative response. Ano po, to God's gift. Ang tuluyan ang inn na nararapat sanang tuluyan ng ating Panginoong Jesus sa pagkakataong iyon ay nagsarado ng kanilang pinto. The earth offered the manger, a feed through to hold the body of Christ, the body or the bread of life. Napagbulayan din po natin ang sabsaban. Mary offered her yes, her let it be with me according to your word. Ang tugon agad ni Mary, oo, mangyari ito ayon sa iyong mga salita. She offered her pondering and treasuring, and she offered her trust
in a mystery that is too beautiful to be explained. Even though siguro hindi maunawaan ganap ni Mary kung ano yung pinapahayag ng anghel at kung paano ang isang birhen ay magdadalang tao, but still, she said yes and offered her life. Alam din natin yung response ni Joseph. Joseph, one is too easily forgotten or ignored, offered his presence, his guardianship, and protection of God's Son, and nabigyan din po ito ng mga kalalakihan noong nakaraang mga gabi. The wise men brought their gifts. They also offered their searching longing and desired for something beyond and greater than themselves. And King Herod offered his fear, anger, violence. The parents of the innocent ones slaughtered by King Herod offered their grief and sorrow, their brokenness and unfulfilled futures. Why am I saying this? Ano po, ito'y kapahayagan o pagpapakita na iba-iba yung pagtugon ng tao sa kapanganakan o pagdatal ng ating Mesyas. Sa umagang ito po ay ating pagbubulayan ang tugon ng mga pastor sa parang. Let me again read to you Luke chapter 2 verses 8 to the following verses. Sa lupaing ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa, at biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaniningan ng Panginoon. At natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin itong binalita sa atin ng Panginoon, at nagmamadali silang lumakad at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa kapanganakan ng isang sanggol, at nagtaka ang lahat ng makarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. At umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng Diyos. Mga kapatid, ang buhay at ang pagtugon ng mga pastol is a reminder for us that the gospel is for everyone. Ulitin ko po yun. Paulit-ulit ko pong sinasabi ito sa confirmation, membership classes, and even dito sa pulpit. Na isa sa mga distinct emphasis natin as United Methodists is this belief that God's grace is for everyone. The salvation is for everyone, not for the selected few, hindi sa iilan na pinili ng Diyos, kundi para sa lahat. At ang buhay ng mga pastol is also a reminder of this salvation for all. Ang kaligtasan ay para sa lahat, maging sa pinakaaba sa ating mga lipunan. Madalas po, sa church, especially ngayon, that the church is evolving, transitioning. Minsan, nagiging parang tawag dito, yung strategy sa market, di po ba, ay na-adapt ng church. So that's why, tinitingnan natin sino yung magandang market ng church na ito, sino yung madali nating ma-reach out, sino yung makapagbibigay ng malaking support para sa church. So that's why there are churches, especially mega churches, that are focusing their ministries to
to the rich. O siguro middle, tawag dito, yung mga nasa gitna at ganoon din nasa taas ng lipunan. So ito yung focus nila. But dito makikita natin that God's salvation is for everyone. Nag-pierce through or sumasakop sa lahat. Bakit? Kasi po, yung mga pastol noon, they were the untouchables. Or sa term ng ibang theologians, the least, the last, and the lost. Yung pinakadulo. Sa isang lipunan, o siguro sa isang family, o siguro sa isang community tulad nito, as a church, there are person that are always in the limelight. Makikita natin, madaling i-approach. Pero there are those na medyo ilag, malayo at mahirap abutin, di po ba? At napakadali na i-approach nung ilan. Pero yung iba, mas mahirap silang i-penetrate at i-approach. When God approached and sent His Son, Jesus Christ, at ipinanganak ito dun sa isang manger, sa isang sabsaban, that is parang God trying to reach out for everyone. Ano po, ang Diyos ay umaabot. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa lahat hanggang sa pinakadulo na pwedeng ma-penetrate o maabot ng salita ng ating Diyos. Nung ako po ay nagkaroon ng internship sa Israel, Palestine, I had this opportunity na mamuhay sa shepherds ng tawag dito, sa South Hebron Hills, pati sa Hebron. Sometimes, of course, nasa part din kami ng Israel. Sapagkat alam natin, may part or may conflict ngayon po sa Israel. At nakapamuhay po kami sa mga pastol. Pero siguro yung mga pastol ngayon sa Israel at Palestine ay, sabi ng ibang theologians, malayo sa klase ng pamumuhay ng mga pastol ngayon. Even though yung mga pastol ngayon sa Israel and Palestine ay nabubuhay pa rin sa mga tents. So literal na tents. Tapos may blanket lang sila, doon sila natutulog. Pero isa sa mga naobserbahan ko ay still mas mayayaman pa rin sila kaysa sa maraming mga Filipino at mahihirap na mga Filipino. They have enough resources for food, sapat yung kanilang livestock, sapat yung kanilang mga tupa, mga kambing, at sabi ko nga mas maaluwan sila yung shepherds ngayon sa Israel and Palestine compared sa mga Filipino poor sa panahon natin ngayon. Ang sabi ng professor ko, sabi nila, huwag mong tingnan yan. Kasi iba yung kalagayan ng mga aba o ng mga pastol sa panahon ng ating Panginoong Jesus. Mind you guys, minsan, nagbigay ako ng 5 shekels sa isang bata. Yung Israeli shekels. Yung equivalent nun, roughly 50 pesos sa panahon natin. Malaki na yun, di po ba? 50 pesos. Pero yung batang iyon, he was asking for 10 shekels. Sabi niya, 10 shekels, 10 shekels. I only gave 5 shekels. Binato pa sa akin yung shekels na yon. Kasi mukhang hindi niya kailangan nga yon. At mas gusto niya yung mas malaki. Actually, nang shinare ko dun sa team ko to, sabi ko, ganito yung experience ko once. Sabi nila, kami din. Binabato sa kanila kapag maliliit sa 10 shekels yung hinihingi nila. Medyo konti yung beggar sa daan. Kapag pupunta ka sa Israel, sapagkat mayamang bansa yung Israel, maging sa part ng Palestine, even though may dispute, may war, still yung Palestinians compared sa Filipinos ay mas maaluwan yung buhay compared sa atin. At sabi ko nga yung mga pastol nila ay siguro mas mayayaman pa sa marami sa atin na nandirito. Pero sabi ng professor ko, at according to some textbooks, yung mga pastol sa panahon ng ating Panginoong Jesus are the poorest of the poor. Lagi kong sinasabi, kung yung iba pong mga sociologists ay nagdi-describe ng kalagayan ng Pilipinas bilang isang tatsulok, di po ba, merong ilang napakayayaman,
Tapos nandito yung middle class, tapos nandito yung mga workers, peasants, nasa baba ng tatsulok, yung pinakamahihirap. Ang sabi ng ilang mga scholars, sa panahon ng ating Panginoong Jesus, mas, salakot yung itsura, ng lipunan nila. So alam natin yung salakot, merong wide base, tapos biglang pataas na ganun. Parang may curve pa, tapos biglang pataas. Ano ibig sabihin nito? Napaka-wide ng base. Napakarami yung mahihirap and the poorest of the poor and walang middle class sa panahon ng ating Panginoong Jesus. Tapos, iilan lang yung mayayaman. Ganun daw sa panahon ng ating Panginoong Jesus. Even the farmers, kahit meron silang sinasaka, pero hindi sa kanila yon. Kaya makikita natin sa Gospels yung parable of the parabola tungkol sa vineyard, sa farmers, kung saan may mga upahang magsasaka. At ganoon din yung mga pastol, even though meron silang inaalagaan, pero hindi pa rin sa kanila yun. At kinakailangan nilang magpuyat gabi-gabi para proteksyonan yung kanilang mga tupa, yung kanilang mga inaalagaan. At ang sabi ng ilan, they were the untouchables, hindi malapitan, hindi mahawakan, at mga taong mahirap abutin. But then sa Christmas story, hindi sila nakalimutan ng ating Diyos. God revealed God's self to the Magi. Pinahayag ng Diyos yung kanyang sarili sa Magi. Wise men, o sa kanta natin, 3 kings. Ibig sabihin, they were rich. Nagpahayag yung Diyos to Joseph, to Mary, to Elizabeth, and her husband, na isang religious leader sa panahong iyon. At ganoon din sa pinakaaba, ang mga pastol sa ating, o mga pastol sa panahon ng ating Panginoong Jesus. Sa ating pong paniniwala bilang isang church, bilang isang Metodista, katulad nga ng sabi ko kanina, ang Diyos ay walang pinipili. And God's salvation is for everyone. Makasalanan man tayo, ano man yung past natin, siguro tingin natin, patapon tayo sa lipunan, wala tayong silbi. Siguro wala tayong pinag-aralan kumpara sa ibang mga tao. Wala tayong yaman, diploma, pagmamalaki. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. At ito, reminder yung mga pastol ng kaligtasang ito ng Diyos, hindi para sa iilan, kundi para sa lahat. Ikalawa po na makikita natin sa istorya ng mga pastol, una, that God's salvation is for everyone. Ikalawa, that the gospel must be received through a personal belief. Even though encompassing or para sa lahat, yung kaligtasang ito, yung pagtugon ay individualized or personal, yung pagtugon natin sa Diyos. In other words, no one can respond to or accept the good news of Christmas for you. Hindi pwedeng tatanggapin ng iyong magulang, ng iyong tito, tita, ng iyong kaibigan, yung good news, yung mabuting balita para sa iyo. Hindi pwedeng maililigtas ka ng iyong mga magulang dahil sa kanilang pananampalataya. Yung desisyon, yung pagtugon ay individualized. Kaya't napakahalaga na ikaw ay tumugon para sa iyong sarili. Hindi lamang ang iyong mga magulang o ilang bahagi ng iyong pamilya. Ano po yung sinasabi sa verse 12? Sa NIV, ang sabi doon, "And this shall be a sign unto you, you shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger." And sa verse 15 or 17, "When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, 'Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about.' So they hurried off
and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. Nung narinig nila yung balita mula sa mga anghel, ano yung sabi nila? Let's go, pumunta tayo sa Bethlehem at tingnan natin kung ano itong inihayag sa atin. Yung pinahayag sa atin ng Panginoon, kaya't nagmamadali silang pumunta sa Bethlehem. Di po ba? We are thankful because in the past months, siguro starting August until December, ay nagkaroon tayo ng iba't ibang evangelistic efforts to reach out our old members, ganun din yung mga tao sa ating community. Di po ba? Upang ipahayag ang kabutihan ng Diyos. And we are thankful because siguro sa daan-daan na reach out natin in our anniversary celebration, merong mga bagong mukha tayong nakikita sa church, di po ba? May nagdesisyon na tumugon sa biyayang ito o kagandahang loob ng Diyos. Yung mga pastol, maaari nilang pagdudahan kung ano yung sinabi sa kanila. Hindi po ba? They could have doubted what they have been told. Maari siguro nilang sabihin, this message can be true. In fact, why should we have been told at all? We better just forget about all this. Yung panahon po natin, minsan hindi natin maunawaan, kapag fake news, mas madaling tanggapin. Di po ba? Or mga videos, splice videos. Minsan nagugulat ako sa iba din. Hindi naman siguro ageism ito. Sapagkat sa ibang mga nakatatanda, sa family namin, sa mga kakilala ko, kahit may college degree or master's degree, sometimes they believe in all that they see in YouTube. Sasabihin ko minsan, ano yung source mo? YouTube. Sabi ko, ba't ka maniniwala agad dyan? Ang daling gumawa ng video. Ang daling magtagni-tagni ng mga storya. So, mas dapat suriin natin kung ano yung napapakinggan natin. So, nakakalungkot man, yung maraming tao naniniwala agad doon sa mga parang tama, pero mali. Pinaganda lamang. But when the good news from God is being preached or shared, minsan ito yung isang bagay na ayaw nating tanggapin. Yung mga pastol, they could have doubted. Maari nilang isantabi na lang ito. Or they could have ignored kung ano yung sinabi sa kanila. Pwede rin siguro silang magdebate. Just like siguro ng iba sa atin. Kapag merong narinig na panibagong siguro preaching or idea or interpretation about the Bible, they would debate about it. Pero hanggang doon na lamang yung kanilang pagtanggap at walang totoong pagtugon at paglilingkod. So pwede nilang pag-aralan na lang siguro ito, katulad ng ginagawa ng marami na pag-aaral at debate sa Sunday School. They could have rejected the angel's message outright. Maari po nilang sabihin, this is not for us. This whole thing sounds like a joke. Parang joke naman ito. Hindi ka panipaniwala. Nakakatakot naman yung itsura ng mga anghel. Di po ba? Alam niyo po sa mga books, sinasabi nila na mas magaganda pa siguro si Satan at ano man yung manifestation ni Satan. Just like Lucifer, di po ba? Mas convincing. Pero yung mga angels po, kung titingnan natin, yung description sa kanila, matatakot ka talaga. At sa Bible, lahat ng nakakita sa anghel natakot. Sapagkat nakakatakot literally yung itsura ng mga anghel. Merong maraming mata, mga pakpak, at hindi nila maunawaan o ma-describe kung ano yung itsura nun. So, pwede silang matakot at baliwalain kung ano yung binalita sa kanila ng anghel. Pero ano po yung tugon nila? Let's go see this thing that has come to pass. Umalis tayo, tumungo tayo sa Bethlehem at tingnan natin kung ano yung ibinalita sa atin.
This is their personal response. Ito yung pagtugon nila. At ano kaya yung tugon natin? Ano po kaya yung pagtanggap at pagtugon natin sa mabuting balita na naibahagi sa atin ng Diyos? Have we decided, oo, maniniwala ako, oo, maglilingkod ako. From now on, ano po i-offer ko yung talents ko, yung gifts ko, yung kakayanan ko sa church. Ganon po ba tayo katulad ng mga pastol? Sa pagbasa po natin kanina sa Bagong Tipan, binasa sa atin ni Ate Maya, sa aklat ng Tito, binigyan din doon na yung kaligtasan ay dahil sa biyaya ng Diyos, hindi sa ating mabubuting gawa kung tayo'y mananampalataya sa Kanya. So ito yung isa sa mga foundations ng ating paniniwala bilang mga Metodista. Salvation is by grace, through faith, sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo, pananampalataya sa Kanya. At ito yung response na dapat nating gawin katulad ng mga apostol. And lastly, the gospel that has been revealed to the shepherd and to us is meant to be shared. Ang mabuti pong balita na ating tinanggap ay dapat nating ibahagi sa iba. Sa verses 17 to 18, when they had seen him, they spread a word concerning what had been told them about his child. And all who heard it were amazed at what the shepherd said to them. Ako po minsan po ay, siguro dahil introvert nga ako, parang nasanay lang ako talaga magsalita dahil matagal na akong magpastor. Pero as much as possible, ayokong magkukwento. Minsan parang kahit sa wife ko, sabihin ko lang, ganito yung nangyari. But when she is already asking about details, parang natatamad ako magkwento. Ikakwento mo pa yung detalye, sino, ganito. Kaya siguro, hindi ako magaling na marites o taga-kwento. Sometimes kung may maririnig ako o matatandaan akong pangyayari, I know that something had happened. May nangyari. Pero that details, and kung ano man yung sinabi ng mga tao, ang hirap kong tandaan ng mga bagay na yun. But this is a challenge for me. Kung paanong sa wife ko, mas magiging makwento ko, mas makikinig ako, at sa ibang mga tao, mas mag-reach out ako. Madalas po may nagsasabi sa akin, suplado talaga ako. Tama po ba? O madalas nakakunot ang noo. Tama po, napapansin niyo ba? Nag-iisip lang ako masyado. Kaya kapag nakakunot ako, ibig sabihin may iniisip ako. Hindi dahil galit ako sa inyo. Or kung ano. Kung hindi ko kayo napansin, okay lang po yun. Kasi ako po, hindi ako magaling mag-focus sa marami. So, isa lang yung nabibigyan ko ng focus kapag may kinakausap ako. Minsan, hindi ko na naririnig o hindi ko na nakikita yung ibang mga tao sa paligid ko. Pero yun nga, sabi ko, this is a challenge for me. Kung paanong mag-reach out sa ibang mga tao. And hopefully, wala ko na left out. Mayaman, mahirap, sino man, sa iglesyang ito, nakakausap ko, napapanalangin ko, nadadalaw ko. Sapagkat ito yung misyon ng ating Panginoon. Ito yung pinagkatiwala niya sa atin, na ibahagi natin yung salita ng Diyos na tinanggap natin buhat sa Kanya. This is a challenge for me and a challenge for all of us. Hindi po ba? Sa pamilya natin, pag-uwi natin, nababahagi ba natin yung salita ng Diyos? Hindi po ba? Nasi-share ba natin kung ano yung mga nakita natin, narinig, o naranasan natin sa loob ng ating simbahan? Sa mga kaibigan natin, marami tayong mga kaibigan, laging kasama, pero siguro iba yung mga topics natin, iba yung mga pinag-uusapan natin, mga pagkakamali ng ibang mga tao, o mga bagay na hindi magaganda. Hindi po ba? Pero ang dapat nating ibinabahagi ay pag-asa
salita ng liwanag, hindi kadiliman. We should heal, rather than destroy and cause wound to others. Maging instrumento ng kagalingan at maging instrumento ng kaligtasan na nagmumula sa Kanya. Muli, mga kapatid, ang Pasko ay isang araw na napakahalaga sa atin because this is the day when we experienced and received the greatest gift of God to humanity, to humankind. Yung pinakadakilang regalo ng Diyos para sa lahat at para sa bawat isa sa atin. Ang storya ng mga pastol ay paalaala sa atin na ito'y para sa lahat. Sa mga pantas, sa mayayaman, sa matatalino, sa mga aba, at para sa atin. Inaasahan tayong tumugon personally, individually. At inaasahan din tayong ibahagi yung kaligtasang ito, yung mabuting balita na ating tinanggap mula sa Kanya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Para po sa ating awit ng pagtatalaga at paghahandog, awitin po natin, O Little Town of Bethlehem. Dakilang Diyos na nahayag sa unang Pasko at pinanganak sa isang sabsaban. Nagpapasalamat kami sapagkat ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan ay inihayag mo sa pamamagitan ng Paskong ito, ng kapanganakan ito. At alam namin, patuloy mong hinahayag sa aming panahon at sa aming kalagitnaan na ikaw ay nagmamahal sa lahat.
Ikaw aming dakilang Diyos ay patuloy na umaabot sa lahat. Kadalangin namin na sa patuloy mong kapahayagan, sa biyaya at kabutihan na nararanasan namin sa bawat araw at maging sa sandaling ito, kami ay makatugon sa iyo katulad ng mga pastol sa unang Pasko. Maraming salamat aming dakilang Diyos sa isang katotohanan na anuman ang aming nakaraan at kalagayan, isang pagkakataon na ang muli mong ibinibigay upang kami ay makalapit sa iyong paanan. Upang kami aming dakilang Diyos ay makatugon at makapagbigay din ng aming mga buhay para sa iyo at sa aming paglilingkod. Kaya't samahan po kami at gabayan at pagpalain mo aming dakilang Diyos ang bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat sapagkat sa kabila ng kaabalahan ng Kapaskuhan o ng panahong ito, dinako po kami sa santuaryong ito upang magpuri at magpasalamat sa iyo. And Lord, continue to work within each one of us. And bless the whole United Methodist Church or your United Methodist Church. Continue to bind us. Continue to bless us. And continue to transform this church. Ganon din pagpalain mo ang bawat isa sa amin habang kami naglilingkod at nagpupuri sa iyo. Aming dakilang Diyos, aming dalangin din ang aming mga kapatid na ngayon ay hindi namin kasama at sila na may sakit, aming dakilang Diyos, dalangin namin ang pagpapala, dalangin namin ang paggabay sa kanila. Aming po din na dalangin ang kapatid na Nora Paraino, Soledad Hoco, Nita Kicho, Edita Reyes, Pasita Buenaseda, Jerma Espiritu, Sally Punzalan, Belen Apolinario, Rudy Apolinario, Pablo Apolinario, Tony Navarro, Nestor Kausapin, Henry Torrefranca, Jean Candido, Percival Medina, Manuel Kicho, Sosimo Sipe, Maximo Depano, at Guillermo Dorago. Dalangin namin ang patuloy na pagpapala, ang paggabay sa kanila o aming dakilang Diyos. Ngayon din namin tinadalangin sa pagkakataong ito ang kapatid na Ramon Reyes, ang kapatid ng Sister Ophelia Graf. Dalangin namin ang pagpapala sa kanya. Dalangin namin, Lord, na ikaw ang kumilos at gumawa, Panginoon, sa anak mo ito at patuloy niyang maranasan ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, ang kagalakan, ang didinad ng buhay, especially, Lord, sa mga araw pa na ibibigay mo sa kanya. Dalangin namin ang pagpapala sa buong pamilya ng Reyes. Dalangin namin ang kalakasan, ang lakas ng loob sa mga anak mong ito. Ngayon din patuloy namin dalangin namin dakilang Diyos ang kapatid na Tony Navarro. Dalangin namin ang patuloy na kagalingan, ang pagpapala, Panginoon, sa anak mong ito. Sama-sama din namin dinadalangin sa iyo ang buong pamilya na ng De Guzman sa pagpanaw ni Kuya Junjun De Guzman. Dalangin namin ang kapayapaan sa kanila, dalangin namin ang patuloy na pagkilos sa buong pamilya. At ikaw ang maging kaaliwan, kagalakan nila, Panginoon, maging sa panahong ito. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat din kami sa mga kapatid naming muli naming nakasama ngayon sa aming pananambahan. Maraming salamat, aming dakilang Diyos, sa buhay ng kapatid na Loida and Janisha Pascual Mendoza from Guam. Dalangin din namin, Panginoon, si Irene and Ayen Pascual Santos mula sa Washington. Nagpapasalamat din kami sapagkat kasama namin si Ophelia Reyes Graf. At ganoon din mula sa Australia sila Brian, Christine Briggs at Iana Cruz. Dalangin namin na maging makabuluhan ang kanilang pananatili dito sa aming bayan at patuloy kang kumilos, gumawa at magpala sa buhay ng mga anak mong ito, o aming dakilang Diyos.
Patuloy din namin dalangin ang mga kapatid naming nagdiriwang at pagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Sina Rinaldo Carlos, Christian Jade Lumanta, Christian Paul Alas, Sosimo Sipe, Jennifer Kausapin Javines, Neil Kate Durago, Melody Bautista, Darwin Morales, Jeffrey Fernandez, at sa iba pa namin mga kapatid na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Dalangin din namin sina Mr. and Mrs. Mercedes Fernando, Mr. Albert Bem Apolinario, Mr. Michael and Mrs. Caroline Pascual, Mr. Genesis and Rosana May Belen at Alan and Maida Sulit sa pagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. Dalangin namin ang pagpapala sa kanila, pususin mo sila ng pag-ibig at masaganang pagpapala na nagmumula sa iyo. Muli aming dakilang Diyos, maraming salamat po at ito po ang aming panalangin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. Holy thou child of Bethlehem, listen to us, we pray. Cast out our sin and turn, be born in us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel. Muli, salamat aming dakilang Diyos sa pagkakataong ito at umaasa kami ng aming mga awit, pagpupuri, ang aming mga handog at higit ang aming mga buhay ay nagbigay ng kaluguran sa iyo, aming dakilang Diyos. Umaasa kami na naging karapat-dapat ang aming paghandog sa pagkakataong ito. Ngayon din kinikilala namin na kami iyong tinawag tungo sa lugar na ito upang patuloy na humayo at maging instrumento ng iyong pagpapala, ng iyong pag-ibig at kapayapaan sa lahat. Kaya naming dakilang Diyos, sigawan mo po ang pagpapala sa bawat isa. Nawa sa bawat salita na aming sasabihin, mga bagay na aming iisipin at gagawin, ikaw ay aming mapupurihan. Mga kapatid, tanggapin nating lahat ang masaganang pagpapala na nagbubuhat sa Diyos sa mga sumasalangit. Ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus ang laging sumaatin. Ang gabay at patnubay ng Banal na Espiritu ang lagi nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen at Amen.
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay makakaupo. Ating pong wini-welcome, kinikilala sa ating kalagitnaan, ang mga kapatid natin na nag-uwi mula sa ibang mga bansa. Mula po sa Guam, ang kapatid na Loida at Janisha Pascual Mendoza. Welcome po. Mula sa Washington, si Ate Irene at Ayan Pascual Santos. At ganun din mula sa Australia, ang kapatid na Ophelia Reyes Graf. Welcome. At ang mga kapatid na Brian, Christine, Briggs at Iana Cruz. Welcome po. Maaari po ba natin silang awitan ng welcome to the family? Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to what God would have us be, a family always there to be strong and to live. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. So welcome po to Orion United Methodist Church. Nawa ay maging mabunga at masaya ang inyong bakasyon ngayong panahon ng Pasko. Muli po, nananawagan tayo sa lahat ng gusto pang magsuporta para sa Christmas Institute. Meron po tayong 20 delegates para sa Christmas Institute. Palakpakan nga po natin yung mga kabataan. And for those na gusto pang magsuporta, yung sponsorship po 1,300 per delegate, included na po dito yung kanilang food, travel, and registration expenses. Approach nyo lang po ako or si Ate Janice kung gusto nyo pong magsuporta. At nagpapasalamat po tayo sa lahat na nagsuporta at naging instrumento ng katagumpayan ng ating Christmas kantata kahapon and children's gift giving. Palakpakan nga po natin ang ating mga kapatid at lahat ng mga naging kabahagi nito. Ayun lamang po. Tomorrow we still have a worship. Ito yung pinakamalaga, of course, yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Alas 5 po ng madaling araw yung ating pagsamba bukas. Alas 5 ng madaling araw. At sa December 31 ay alas 9 po tayo ng umaga. Ibig sabihin wala tayong New Year's Eve worship. Umaga po tayo ng December 31. At ganun din po, isama po natin sa panalangin ang pamilya ng De Guzman. Bumalik na sa ating Panginoon ang kapatid na Junjun De Guzman or Antonio De Guzman Jr. Isama po natin sila sa ating pananalangin. Mamaya po ay merong service sa masaagahan po natin mamaya. Alas 5 po ng hapon, kung sino po yung available, magkita-kita po tayo sa tahanan ng mga De Guzman, alas 5 po ng hapon. Wala po munang service bukas, sa araw ng Pasko. Magpapatuloy po ito sa 26, sa last night. At yung libing po ay sa December 27, 1 p.m. Doon na lamang po sa kanilang tahanan yung ating burial service at hindi na dadalhin dito sa ating simbahan. Ayun lang po sa mga gusto pong magpaabot ng kanilang pakinramay, panalangin, magkita-kita lamang po tayo sa kanilang tahanan. Pakinggan po natin si Deaconess Annette. Ayan po, karagdagang pahayag lamang po. Sa lahat po ng mga choir members ay maiwan po tayo saglit. Meron po tayong ensayo para po sa ating aawitin bukas sa ating Christmas worship. At the same time, ganun din yung praise and worship team. Sige daw po. Lahat daw po ng council ay maiwan para sa ating short meeting lang po. Pagkatapos po ay mag-practice po ang mga membro ng choir. And then po ay batiin natin ang ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan.
para sa linggong darating, sina kapatid na Reynaldo Carlos, Kristen Jade Lumanta, Christian Paul Alas, Zosimo Sipe, Jennifer Kausapin Havines, Neil Kate Dorago, Melody Bautista, Darwin Morales, at si kapatid na Jeffrey Fernandez. Awitan natin sila ng happy birthday. God loves you. May this day be a blessed day. Happy birthday. God loves you. May you live abundantly. Happy birthday. God loves you. May you walk on His ways. Happy birthday. God loves you. May you live happily. Happy birthday. God loves you. May this day be a blessed day. Happy birthday. God loves you. May you live abundantly. Happy birthday. God loves you. May you walk on His ways. Happy birthday. God loves you. May you live. Happy birthday. God loves you. May you live. Yan po. Ganon din sa mga kapatid natin na magdiriwang ng kanilang wedding anniversaries. Sina Mr. Ed and Mrs. Mercedes Fernando, Mr. Albert and Mrs. Bem Apolinario, Mr. Michael and Mrs. Caroline Pascual, Mr. Genesis and Mrs. Rosana May Belen, at si Mr. Alan and Mrs. Maida Sulit. Happy anniversary. Awitan natin sila ng Love, Love, Love. Love, 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 love is perfect with you. Love, love, love. We can always bless you. Love, 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 happy anniversary to you. Love, 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 let this burn between you. Love, love, love. May God always bless you. Love, love, love. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Okay, kiss the bride. Sige po, tayo tumayo at magkumustahan tayo. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Pastor. Pau, Pau.